Hello everyone and welcome sa tahanang ASC Variety Vlogs. And of course today sasamahan niyo ako as we'll be traveling from this beautiful island of Boracay and we'll be heading to the city of Iloilo. At yes, hindi kayo nagkakamali. And huwag kayo mag-alala guys kasi napakadaling lumabas from your hotel in Boracay Island papuntang Pantalan as you'll be traveling to Iloilo kasi napakaraming e-trike nandito sa Boracay. Nakita niyo yung blue and green na dumaan, that is the e-trike na nakakatulong na lalong gumanda yung environment ng Boracay in the sense na electricity yung nagpapatakbo sa kanila. So, ganon kagaling ngayon ang Boracay when it comes to transportation at pinaparami talaga nila yung mga kanilang e-trike. And ayan, nakita niyo naman, napakaganda ng Boracay and napaka-fresh as talagang left and right, greenery yung nandyan. Kaya talagang naaaliw yung mga turista na pumupunta sa napakagandang island na to. And of course, purposely this video is just to give you a guide na hindi mahirap magbiyahe by yourself in going to Iloilo from Boracay Island. So, andito na tayo ngayon sa kanilang Pantalan in Boracay Island. So, papasok tayo dito and ingat pala tayo dito guys ha, kasi dito sa kanilang Pantalan, mayroong for tourist persons and then mayroong for locals. So, ang aking interpretation for the locals are Filipino peoples, pero iba pala yun. Yung kanilang tinutukoy dito na locals are the people from Aklan na doon dapat dumaan sa window na yun, doon bumili ng ticket. At dyan kami nakabili. So, doon pala tayo dapat sa tourist area dumaan kapag we are not from Aklan. So, kasi when we are going to other countries, pag tinatawag na local, they are the national of that country. So, iba ang sa Boracay guys. Kasi kapag ka local, that would mean the people of Aklan. And then kapag ka turista, kahit na Pilipino ka, if you are not from that province, then you are a tourist. You are not local. So, yun yung kaibahan. Kaya ingat-ingat. So, nagkamali kami dyan. Nabuti na lang si Nanay Melba and shout out sa aking Nanay Melba na andyan. Siya ang nag-asikasi kasi uminit ang ulo ko dyan ng a little. Oo, kasi kapag ka local, Filipino yun. Kapag ka tourist, meaning other nationalities yun. So, yun na nga guys. Andito na tayo sa Pantalan na yan. And maganda naman, malinis. Check tayo sa lahat ng mga facilities. Okay naman. So, pasado yung kanilang facilities. When it comes to services, okay naman. Yun nga lang, nagkamali talaga kami ng pasok because of that local and tourist gate. Yun ang ating tandaan dapat. So, ayan na yung boat na ating sasakyan patawid ng dagat since we are in the island. And kung nagtatanong kayo guys kung magkaano yung ating babayaran, at least mag-prepare ka lang ng around 350 kasi ang ticket naman ng boat is just 50 pesos but doon tayo nabibigatan sa terminal fee and of course the environmental fee na sana mawala na yan ng Pilipinas kasi pira naman ng gobyerno yung ginawa or ginamit sa paggawa ng Pantalan na yan. And why is it na nagbabayad pa tayo ng napakamahal na 150 for the terminal fee, like also in the airport in the Philippines na nagbabayad tayo whenever we have to travel, na hopefully the Philippine government ay matatanggal na yan para naman ramdam ng Pilipino na napakasayang magbiyahe kasi hindi na tayo nabibigatan doon sa mga babayaran. And ayun na nga guys, 350 that includes environmental fee of 150 pesos and terminal fee of 150 pesos plus the boat na 50 pesos. So 350 for one way po yan. And siyempre, double mo na lang yung budget mo kapag ka round trip yung pag-uusapan. So dumating na tayo dito sa terminal sa kabila. So, ayan, binababa na yung ating bag. Akin po yung bag, yung white na yan. And then, andyan ating Nanay Melba. And of course, my cousin din, shout out. So, maganda din yung kanilang Pantalan dito sa
pagkatawid ninyo guys, kung problema kayo kung anong inyong sasakyan going to the city of Iloilo, huwag kayong problema kasi napakaraming options. You can go by van na halos every 15 minutes ang alis, or you can go by bus like on our part, kasi mas gusto namin at mas pinili namin ng mas malapad na legroom. Kasi nga, traveling to Iloilo by van, you can have it for 3 to 4 hours. At kung by bus naman is 5 to 6 hours. So, medyo malayo-layo at medyo matagal yung biyahe. Kaya, sabi namin, we have to go by bus. And, merong series liner na umaalis every hours. So, yes guys, hindi ka nagkakamali. Every hour siya umaalis. At andyan mismo ang kanyang terminal pagkalabas nyo mismo sa Pantalan. So, hindi nyo na siya hanapin at kita-kita nyo na kaagad yung bus na inyong sasakyan. So, ayan, umaalis na tayo. And of course, nadaanan natin yung Katiklan Airport na nasa gilid ng highway. And dyan kayo lalapag if you're flying from Cebu City to Katiklan, going to Boracay, or maybe from Metro Manila to Katiklan and heading to Boracay Island. So anyway, na-appreciate natin yung ating travel from Boracay to Iloilo kasi nga yung dadaanan, the National Highway is full of greenery left and right at talagang napakaganda yung mga sakahan along the way, na yun yung privileges na nagkakaroon tayo na experience natin when we are traveling by land. And of course, andito na tayo guys sa beautiful place of Kalibo. So dito kami nag-lunch, and then natuklasan ko dyan na mayroon palang mga places na hindi ko alam, like tapas, like basta ang dami mga places na dyan ko lang nalaman na mayroon palang mga lugar na ganyan, and it is in Iloilo City. So the more we travel, the more na ang dami nating matuklasan. And this time, we continued our travel, and of course, hindi ako nakakatulog talaga when traveling for the first time sa lugar na yan, kasi talagang ini-enjoy ko ang scenery, and then kailangan makita ko kung ano yung aking dinadaanan, kasi hindi natin alam kung makakabalik pa ba tayo sa place na yan, makakabalik pa ba tayo sa road na yan. So kailangan natin i-familiarize, and of course, we have to keep that story kung ano yung ating nakikita along the way. So, suggestion ko sa inyo guys, if you will be traveling and it's your first time, huwag talaga kayong matulog. Try to enjoy the journey. And of course, andito na tayo sa Mambusaw, which is another municipality when traveling to Iloilo City from Boracay na inyong madadaanan, na first time ko ring narinig na mayroon palang Mambusaw Municipality. And shout out sa ating mga Ilonggo friends, and naalala natin dyan ang ating host Nisnoy, who is an Ilonggo himself. Of course, ako si Don. Shout out sa iyo if you are watching this video. Maganda ang Iloilo. So, kung may ara ka time, uli gid sa Iloilo kag magbakasyon. And yes, nag-enjoy ako talaga sa biyahe na to. And of course, naisip ko talaga that I have to make this video. So, yung mga tao na nanggagaling ng Boracay and they are planning to go to Iloilo DIY, ay magkakaroon ng idea kung ano yung kailang dadaanan at kung papaano sila pumunta from Boracay to Iloilo City. So this time guys, andito na tayo sa naririnig ko na ring place, the Pasig City. Yes, this is Pasig. I just don't know kung tama yung ating pronunciation, Pasig. And dito ko nakita yung lugar na Sara. Ang alam ko dati, ang Sara is just the Vice President of the Philippines, pero ngayon pala mayroong Sara na lugar, and it is in Iloilo. So, that is one advantage when we are traveling by land, kasi ang dami talaga nating matutuklasan, ang dami talagang learning na nangyayari. Kaya nga sabi ko sa inyo, huwag kayo magtulog-tulog kapag ka nagbiyahe kayo on land, kasi ang dami nyong makikita, ang dami nyong mababasa, ang dami nyong matutuklasan na maaring makakadagdag doon sa kaalaman na mayroon na kayo. And like now, nalaman ko na mayroon palang Sara na lugar, and it is in the city, in the Iloilo province, not in Iloilo City. So ito, palabas na tayo ng Pasig City. So antabayanan nyo kung ano naman yung ating susunod na madadaanan
or maybe this is the last stop from Boracay heading to Iloilo City. So, surprise! Just continue watching at samahan nyo ang nag-iisang ASC Variety Vlogs. Basta guys, kung nagtatanong kayo kung magkano yung pamasahe from Boracay to Iloilo, it's around 500 pesos per head. Yan kung magbabas kayo. And then, kung gusto niyo naman mag-van, almost the same din yung pamasahe. Pero kung gusto niyo mag-taxi or gusto niyo mag-private car, then you can contact a friend of mine, our driver when we were in Iloilo City. That's Nats Doronila, at ilalagay ko yung kanyang link down para kung gusto nyong mag-private travel, so i-contact nyo na lang si Nats. At nandito na nga tayo sa Iloilo City, and we are in this huge na talaga namang napakalaki na private terminal ng Series Liner. Yes guys, this is a private terminal. Ang nagmamay-ari is the Series Liner. They are very famous once you will go to Visayas. And na-appreciate ko talaga dito kasi napaka-organized na mayroong lugar just for the private car and the taxi, and then yung kanilang mga jeepneys na nakaka-amaze is talagang may nagko-control. So, talagang may mga tauhan na tumutulong para hindi sira yung traffic, para yung daloy ng traffico is tuloy-tuloy lang at walang nasasagabal na mga passengers. So, hindi ako kaagad umalis dito sa terminal kasi gusto kong ma-explore and natuklasan natin that if you want to buy pasalubong to your loved ones, you can buy it here kasi maraming mga stalls na nandito, maraming mabibilihan na mga nandito. Or if you want mag-relax muna from a long travel, then you can have coffee of course. And then nakita natin dito mayroon palang place na Barotac Viejo. And then tuloy-tuloy ang ating paglalakad kasi tiningnan ko talaga kung saan papunta yung mga buses that will be leaving from this huge terminal in Iloilo City. Baka maray natin one day we'll be coming back in here and then magbabiyahe tayo, so alam na natin kung saan ang possible nating pupuntahan from this terminal in Iloilo City. So yun ang advantage din na ating makukuha kapag by land tayo, kasi nakaka-explore na tayo ng mga places na pwede nating puntahan from this place na one day ma-explore din natin. So, di ba napakaganda? Yan, papuntang Kalibo, na kung gusto niyo mag-attend ng ati-atihan, pwede kayong pumunta ng Iloilo City and then by bus to Kalibo. Hindi siya ganun kalayo. And salamat sa inyong lahat talaga sa pagsama, and hopefully one day makaka-visit kayo in Iloilo City.